レルヤハレルヤ。2022年6月5日の礼拝を始めます。ご起立いただいて聖歌賛美歌539番を賛美します。主よ、あなたは正しくあられます。あなたの裁きはまっすぐです。あなたの仰せられる諭しは、なんと正しく、なんと真実なことでしょう。私の熱心は私を滅ぼしてしまいました。私の敵があなたの言葉を忘れているからです。あなたの御言葉はよく練られていて、あなたのしもべはそれを愛しています。私はつまらないもので蔑まれています。しかし、あなたの戒めを忘れてはいません。あなたの義は永遠の義、あなたの見教えは誠です。苦難と窮乏とが私に襲いかかっています。しかし、あなたの仰せは私の喜びです。あなたの諭しは甲子園に義です。私に悟りを与えて、私を生かしてください。アーメン。お座りください。次に聖歌424番を賛美します。Hey!
願いします。Nalangin po tayo. Tayo po yung tumayat malangin. Let's pray. Dakilang Diyos, we thank you Lord sa tayo Panginoon, sumigil patuloy ng puri at sa iyo Ama. And we thank you Lord muli, Panginoon, sa buhay po namin na binigay mo ang pagkakataong ito, Panginoon, sa pagkakas namin, Panginoon. Nasa iyo ang pagsampang ito sa paglilingkod namin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat paglilingkod po namin sa iyo, patuloy na pagpalain mo po kami, Panginoon. Kung mapagpatuloy po kami na ibigay namin, Panginoon, ang narap para sa iyo. We thank you, Lord, na muli sa isang linggo na pag-iingat mo sa amin, Ama. And we thank you, Lord, na dinadalangin namin na bigyan mo sa amin wisdom, Panginoon, na kung ano man, Panginoon, nangyari sa amin sa araw-araw, Ama, maunawaan namin ito, Panginoon. And give us wisdom, Panginoon, upang maunawaan din namin, Panginoon, kung ano po ang iyong kalooban, Panginoon. Maging ang buhay po namin ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. We pray din, Panginoon, na humingi kami ng bawat kapatawaran, Ama, sa nagagawa po namin kasalanan sa iyo, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy na ikaw ang samanguna po sa amin. We pray din, Ama, Panginoon, sa mga bago po namin na mga kasama ngayon. Pero mga kapatid, Panginoon, na nakapag-anyaya, nakapag-invite sa mga oras na ito, Panginoon. And we pray sa buhay po ng mga bagong ito, Ama, na sabi mo sa iyong salita, faith comes by hearing, hearing by the word of God, Panginoon. Kaya po dalangin namin na pasimulan mo ang kanilang pananampalataya, Panginoon, sa araw na ito, Ama, sa bawat mga pakinggan po nila, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang bigay ng kaunuan sa kanila, Panginoon. At dalangin din namin naman na huwag masayang ang oras ang araw na ito para sa buhay po nila, Panginoon. At dalangin namin na patuloy din namin sila makasama muli upang makabalik, Panginoon, at makinig ng iyong mga salita. We pray din, Panginoon, na sa bawat maliit ng mga bata, Panginoon, na kayo ang siyang magabay sa kanila. Tulungan mo, Panginoon, ang kanilang mga teachers, Panginoon, na sa bawat ituturo po nila ay maging sapat, Panginoon, sa kanilang kagulungan hanggang sa kanilang pagkaunawa at pagkakilala sa iyo. And we pray din muli, Panginoon, at pinalapit namin, Ama, ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Dalangin po namin sa aming mga kapatid na tumatay sa pulpit, Panginoon, sa aming pastors, sa aming kuya ko, Ama. Gamitin niyo sila, Panginoon. Nais po namin na baguhin niyo, Panginoon. Gamitin mo sila na baguhin ang aming mga buhay, Panginoon. Nais po namin na ikaw ang siyang magbago sa aming buhay, Panginoon. Dahil alam namin na marami pa kami tubukulang. Marami pa kami dapat matutunan sa iyo, Panginoon. Kaya po, Panginoon, dalangin namin na gamitin mo ang kapatid na ito, Panginoon, upang mas lalo po namin maunawa ang mga salita. Dalangin namin, Ama, na sa bawat kumikilos, gumagawa ng iyong gawain sa mga oras na ito. Dalangin namin na ikaw ang siyang magpala sa amin, Panginoon, upang mas lalo po namin na may taas ang iyong pangalan, Panginoon, di lang sa lugar na ito, Ama, maging sa buong mundo na kumikilos sa iyong gawain. Maraming salamat, Ama, ikaw ang siyang manguna at magpatumbay, Panginoon, sa aming gagawin sa gawain ito, Panginoon. Dalangin namin na maging kalugod-lugod po, Panginoon, na aming mga buhay. Kayo muli, Panginoon, sa pinakasiwalan namin ito, sa iyong matamis sa pangalan, sa iyong anak ng aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.次に聖歌557番を歌うんですね。Oh
けれども、尾身さんに講師の方を簡単に後で紹介していただいてもよろしいですか。ではよろしくお願いします。おはようございます。今日の聖書の箇所はヨハネの黙示録の3章の19から20節です。So for today's Bible verse is located in Revelation chapter 3 verses 19 to 20. じゃあ読んでいきます。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は塔の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて塔を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。So Revelation chapter 3 verse 19 to 20. Those whom I love I rebuke and discipline, so be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person and they with them. Amen. Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. It is a great privilege to sing praises and glory to God. Kami po ay mga magkakaibigan na magkakaiba man po ng dialect, ng culture, at ng personality. Pero ngayon ay nagtuturingan bilang isang maliit na pamilya na nabuo lamang po sa mahilig at madalas namin na bonding sa kainan at sa mga kantahan. In this world full of chaos and uncertainty, the friendship we have, having Jesus at the center, was the only certainty and a treasure we will forever be grateful for. Unfortunately, magkakahiwa-hiwalay man po kami ng lugar soon at hindi namin alam kung kailan kami ulit mabubuo at makakapag-alay ng kanta para sa Panginoon. But I believe deep within our hearts, we dwell. This is not a goodbye, but only thank you and praise God for the friendship I have with these godly persons. Ano man pong future yung nakalaan para sa amin, panatag po kami ng Diyos na pinaglilingkuran at sinasamba namin. Will never leave us nor forsake us dahil siya ay tapat kailanpaman. Kung kaya naman po, ang kakantahin namin ngayon ay pinamagatang tapat kailanpaman. To God be all the glory and graces po. イエス様での兄弟たち、おはようございます。主よ神様に賛美できるのは恵まれていることです。ここにいる私たちは性格、習慣とダイアレクトがそれぞれ違っても、歌を歌ったり、おいしいご飯を食べに行ったりすることで家族のように仲良くになりました。人生に何が不条、困難なことがあっても、この親善にイエス・キリスト様が中心であるこそ感謝しています。これから一人一人違う道に行って離れることになるが、いつまた揃えて賛美できるかわからないですが、いつかできると信じています。さよならではなく、みんなありがとうとあえて神様に感謝ということです。将来のことがあまりわからなくても、
神様がそばにおられし、約束を守る方なので心がほっとします。では皆さん、今日はTapat Kailanpamanという歌を神様に捧げます。すべて神様の栄光へ。Sa Panginoong Jesus, ako magtitiwala sa biyaya niya at habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay, naroon siya't tumaramay, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kung ika'y nanlalamig, walang malalapitan, para bang ang daigdig sa'yo pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya, ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Biyaya niya ka ba sa buhay ko'y sapat? Di man karapat-dapat na ako ay iligtas. Pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoo'y tapat kailanpaman. Kita
Ohayo gozaimasu. Magandang umaga. Good morning. Ang nakasulat po sa ating papel ay Brother Carlos, no? Pero ang tawag po sa akin ng mga tao ay Rev. まずは今日の皆さんの私の名前はカーロスさん、カーロス兄弟って書いてありますが、皆さん普段私のことをレブと呼びますね。 So, kadalasan din po, pag binabasa yung spelling ng aking pangalan, nakakala ng mga tao, Reverend. Pero sa totoo po, ang ibig sabihin niya, nung pinangalanan ako ng aking mga magulang ay Revolution. Kasi napanganak po ako noong 1986, EDSA Revolution sa Philippines. そうですね、レブというと継承で牧師とかに与えられる実は継承なんですよね。だからあなたはって言うんですけど、いや実は同じそのレブでも私はフィリピンのエドサ革命があったんですね。エドサの革命があって、アキラ大統領とかがこう政権交代をする時のエドサ革新の時の1986年に生まれたので、私のことをレボリューションの革新ということでなってるんです。 So linawin po natin, no? Hindi po ako pastor, hindi po ako reverend. Di hamak na mas pogi po yung mga pastor natin dito, si Pastor Pedro at saka si Pastor Louie. だからもう一度レブというと皆さん、あれこの継承で牧師さん、いや違います。もうこの立派なかっこいい牧師たちが私たちの本当の真なる牧師でありますので、ご理解くださいと。 At hindi rin po kami dito nakatira sa Toyohashi. Na-bless po kami ng Panginoon na makapunta dito sa Japan for the 4th time. Napakahirap pong makakuha ng visa sa Japan, lalo na kung hindi ka nagtatrabaho. No? Ang amin pong visa ay para lang po talaga mabisita yung akin pong mga in-laws, mother-in-law, father-in-law, at mga kapatid po ng aking asawa. で私は実はこれは4回目の来日になります。日本のビザはすごく難しいながらも、私は自分の義理の家族の滞在、家族を訪問するためにビザが与えられました。 Ako po ay asawa ng isang asawa lamang at meron pong isang anak. At ang aming pong trabaho ay nag-manage po kami ng isang school, Christian school sa Philippines. 私の妻が、この日本の血があってですね、で私はその夫になります。で私たち夫婦では今フィリピンの仕事っていうとあるクリスチャン学校を営んでいます。 Bigyan ko po kayo ng konting kwento at masasabi ko po na mayaman po yung experience namin dito sa Futagawa. Meron akong pictures ng first time kong magpunta sa mag-attend dito sa Futagawa Church. 2015年、私のこれはエビデンスですね。私はこの時いましたと。 Hindi ko po makakalimutan yung araw, December 20, 2015. 12月20日の2015年です、第1回目が。 Dahil yan po ay isang araw mula nung sagutin ako ng aking napangasawa. 私はその2015年の、12月20日に私が奥さんが私のプロポーズを受け入れた1年目になりますから忘れもしない日なんですね。 Isang araw, pagkatapos po akong sagutin ng aking asawa at naging mag-boyfriend-girlfriend kami, dumiretso na po ako dito, first time kong na-meet ng aking ang kanya pong magulang. 奥さんにこの日にプロポーズを受けられて、私は自分の義理の家族となる人に初めて出会ったんです、日本で。 At kinabukasan, nag-attend na ako ng Christmas party kasama ninyo. そしてその翌日にクリスマス会があって、私はそのクリスマス会にも参加することができた祝福があったんです。 Bukod doon, nanalo pa ako ng raffle. そしてラッフルでビンゴ大会でもらったんです、商品をこの二川教会で。 At sa 4 na beses na nagpunta ako dito, yung unang 3 beses na nagpunta ako dito, laging Christmas party ng Futagawa. それで3回目、私は3回それから来たんですけども、毎回北川のキリストの北川教会のクリスマス会に参加をすることができたんです。 Minsan nahihiya ako, no? Parang napupunta ako sa Futagawa para makikain at makiraffle. なんか日本に来たあの人が来た、あれまたクリスマス会じゃん、まさかまたなんか狙ってるんじゃないのって思われるくらい、ちょっと恥ずかしいぐらい危惧でしたねと。 So ngayon naman, nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagkaroon ng blessing na hindi ako magpunta dito dahil lang may Christmas party at nagagamit pa ako ng Panginoon upang maging mensahero niya, no?
makapag-preach sa atin. 4回目になりますけど、今日はクリスマス会はありませんね。そこもまた素晴らしい恵みにあって、まさかちょっとこのように皆さんに少し私の経験を少し共有できる場が得られたというのもすごい恵みだと思っています。Kayo po ay manalangin そ saglit. れではみんなで一回心を一つにお祈りしたいと思います。 Panginoon, salamat sa umagang ito. 天の神様、今日はありがとうございます。 Salamat sa pagsasama-sama namin. みんなでこのように集って、 Ako po ay maging daluyan ng inyong 私 salita. は神様の御心だけを伝えるだけで一つしてくださ Hindi い。 po tungkol sa akin ang aking babanggit, 私のことではなく、 kundi puro sa inyo イ lamang. エス様のことだけを伝えます。イ Sa pangalan ni エス・キ Jesus. リストの名前によってお Amen. 願いします。アメン。 Meron pa po ko isang picture. 写真がありますよ。 Hindi ko po kilala kung sino sila. Maaaring malabo na yung picture. 写真を見てください。 At naalala ko po yung picture na to. Sakto, meron din pong umulit ng pagkanta kanina dito. そしてそのような写真を思って見てたら、また同じような歌が流れたのを覚えてます。 Nakikita ko po yung puso nung kumanta kanina. 先ほどにこの歌を歌った人の心が私見えた気がしました、実は。 Mula dun sa introduction ng kanilang kanta, masasabi natin na masaya yung buhay sa simbahan. さっきのね、歌では何か教会での生活はやっぱり素晴らしいものだっていうのは分かりますね。 Dito sa church, nagkakaroon tayo ng mga kaibigan, nagkakaroon tayo ng pamilya. 教会ではやはりその血のつながっていない家族ができる場でもあるんですね、実は。 Pero alam din natin na masaya ang buhay sa simbahan, pero hindi rin naman perpekto yung buhay sa simbahan. でもしかし皆さん勘違いしてはなりません。教会は素晴らしいところです。しかし完璧なところはどこにもないってことですね。 Ang church ay nabubuo ng imperfect individuals. 教会こそは不完全な人が集まる場所ではないでしょうか。 There is no perfect individual, therefore there is no perfect church. 完璧な人は一人もいなく、だから完璧な教会など存在しありません。存在するわけがありません。 At ganun din yung example sa Bible nung tinukoy, nung kinakausap ni Apostol Pablo ang simbahan ng Laodicea. パウロがその教会に対してそのようなことをつけている箇所があります。 Dito sa Revelations chapter 3 verse 19 to 20, si Pablo ay nagsulat ng letters papunta sa church ng Laodicea upang magkaroon ng konting correction o pagtatama. この時はこのラウディシアの教会に対して、ラウディキアの教会に対してパウロはこれは少し戒めを送るためのものを送ったんです。 Sabi dito sa Revelations 3:19 verse 20, babasahin ko po, English po yung nakasulat dito pero babasahin ko sa Tagalog. Ang aking mga minamahal ay aking sinasaway o aking tinatama at aking dinidisiplina. Kaya maging tapat at magbago. ここでは黙示録の3章の19節読み上げます。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。 At sabi ng Panginoon sa verse 20, andito ako, nakatayo ako sa iyong pintuan at kumakatok. そして20節、見よ私は戸の外に立って叩く。 Kung maririnig mo ang aking boses, ay Kung maririnig mo ang aking boses at bubuksan mo ang iyong pintuan, sasama ako sa iyo at makikikain ako sa iyo. 誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。 At ito din ay sinabi ng Panginoon sa church ng Laodicea. Kung maaalala natin, ang church din po ng Laodicea, ang sinabihan ng Diyos na kayo ay lukewarm. Hindi kayo malamig, hindi kayo mainit. そしてまたこのラオディケアの教会に対してこのパウロも鋭い言葉を発するんです。皆さん、この生ぬるい信仰について彼はここで言っているんですね。 Para mabigyan lang tayo ng konting background, nung binabasa na ko yung Bible, na ang naiintindihan ko sa mga Laodiceans, yung mga Laodiceans ay mayaman. Financially, maganda yung kanilang estado sa buhay. At minsan, nagkakamali sila na tingin nila yung pagiging marangya ng kanilang buhay, sukatan na maaaring mayaman din sila sa kanilang spiritual life. ここでラオディケアの教会のメンバーというのは、教会というのはやはり裕福なんですね。
実はこの裕福はゆえにあたかも裕福なことが信仰にとってももう比例して裕福だっていう勘違いをしていたんですね。 Kaya kailangang itama ni Pablo sa pamamagitan ng pagsusulat yung maling naiisip ng mga tao sa church ng Laodicea. Kailangan niya sabihin yung mga words na kagaya ng, I know your deeds. You are neither hot nor cold. Alam ko yung mga ginagawa ninyo. Hindi kayo malamig, ni hindi kayo mainit. ここでパウロネキアリ島の教会の裕福な方々で勘違いをして道をそびれてそれてしまっている方々に対してあえてパウロは力強く指摘をするんです。戒めるんです。私はあなたの行いをしていると、あなたは生ぬるくいるんだと。 All had to be honest with them. Kailangan maging tapat ni Pablo sa kanila. パウロは時にははっきりと正直に言う必要があったんです。 At tayo din sa Panginoon, kung mahal tayo ng Panginoon, kailangan nating tanggapin sa Panginoon is both the encouragement and the correction. だから私たちは神様を愛しているというならば、信じているというならば、神様の愛を受け止めるだけに皆さんが喜ぶではなくて、戒めの時でさえもそれを受け止めることができるのが本当じゃないでしょうか。 Kung mahal tayo ng Panginoon bilang siya ang Ama natin, kaya nating tanggapin pagka binabati niya yung mabubuti nating ginagawa. Pero kailangan maging bukas din tayo upang tanggapin kung meron siyang kailangang itama sa atin. 我々はいい時ばっかりで褒められる時ばっかり喜ぶんですけれども、時にはここではやっぱり愛するものを戒めるということが分かるのであれば、神様は私たちをしつけているのであれば、それも快く受け入れるそのような態度が必要なんです。 At yan po ang magiging storya natin ngayon. Pupunta tayo sa story ni Joab. Sino ba si Joab? Madalas nating marinig ang pangalan ni David. Pero maaring hindi natin kilala masyado kung ano naman ang naging role ni Joab kay David. 皆さん、ダビデの名前はご存知でしょうね。しかし、今日はヨアブについてお話をします。あまり聞き慣れない言葉かも、名前かもしれません。でも重要な役割を果たした方です。 Si Joab ay ang chief military commander ni David. Siya ay malapit kay David. 彼はダビデの仕えている群衆の長男ですね。 Mabiro ko lang, naalala ko yung preaching ni Pastor Louie last time dito, no? Mahilig siya sa usapang militar. Nabanggit din niya ang usapang basketball. Hindi kami nagkakalayo ng hilig. そうですね。なんかね、ルイ牧師はこの間は軍人の話をして、軍隊の人数とかね、規模の話をして、そしてバスケットボールの話をされたのを覚えています。私と同じような共通点を私は伺いました。 Magaling na hari man si David, alam natin na hindi rin perpekto ang naging buhay ni David. 確かにダビデは素晴らしい王様です。しかし完璧ではなかったです。 Pero ang isang naging malaking blessing kay David ay inalaw niya o pinayagan niya na may mga tao na magpayo sa kanya. そしてこの強いもう一番何でもしているダビデに対しても彼はそれでもへりくだって人の話を聞く姿勢があった。そこが彼の素晴らしいところなんですね。 Itong napaka-importanting desisyon ni David, napayagan yung kanyang mga kahit na under, kahit na mas mababa sa kanya, pinayagan niya magpayo sa kanya, marirealize natin, malalaman natin na ito ay isang bagay na nagligtas sa buhay ni David. そしてやっぱり小さいもののアドバイスに傾ける上になればなるほどそのようなことをしたそれを選んだダビデこそは本当に成功を収めたここでわかるんですね。 At kung maaalala natin, nag-umpisang magkamali si David doon sa panahon na walang nagpapayo sa kanya. Doon sa panahon na mag-isa siya sa kanyang kaharian at nasilip niya si Bathsheba at doon nag-umpisa yung kanyang pangangalan niya. ね、そして皆さんのご存知の通りこのダビデはすごく賢い最も賢い人と言われてるんですけれども彼はでも自分のやっぱり知識っていうのもやっぱり限られていてこのバテシェバに対しての罪を犯しました。 Ngunit hindi gano'n nag-umpisa ang storya ni Joab. Kung iisipin, nag-umpisa ang storya ni Joab bilang isang konsintidor o kakuntsaba. Okay? Kasosyo siya ni David sa isang masamang gawain. ここでヨアブなんですけれども、ヨアブはもちろんすごく忠実なダビデの家来ですね、軍人の長であって、しかし彼も中でもともとは何でもかんでもダビデの言う通りにしていたそのような忠実すぎるぐらいの
家来でしたね。 Si Bathsheba ay merong asawang lalaki na ang pangalan ay si Uriah. そしてバテシェバのこのその夫がユリアですね。 Hindi pwedeng pakasalan ni David si Bathsheba dahil ito ay bawal sa tuntunin ng Panginoon nung panahon na yon. やはりダビデはこのバテシェバのことをもう自分のものにしたかったんですけれども、その時はウリアの妻でしたので、それは神様の意向に反しているということは分かっていたんです。 At dahil sa temptation na naramdaman ni David, ito yung ginawa niya, ito yung iniutos niya kay Joab sa 2 Samuel 11:14-17. そしてサムエル第2章の11の14では、彼は本当にどうしてもバテシェバが欲しくてヨアブにこのような命令を下したんです。 Sabi dito, iniutos ni Haring David kay Joab, dalhin mo si Uriah kung saan pinakamatindi ang labanan at specifically, malinaw na malinaw sa sulat ni David kay Joab upang siya ay mamatay. ここでは、読み上げませんが、ここで第一サムエルの11の14を読みますと、彼を戦争のその大戦線に置いてですね、そして死なせるような、このようなはっきりとそういう命令を下したんです。 At ano naman ang tugon ni Joab dito sa kanyang sa utos ng kanyang haring si David? Si Joab ay sinunod ng kanyang haring David, nilagay si Uriah sa harap kung saan pinakamatindi ang laban. Namatay ang ilang kawal ni David at ganun din si Uriah. ここでこのヨアブは自分の主人であるダビデの言う通りを全て引き入れて、そして大前線の本当に死ぬ可能性の最も高い場所にこのウリアをそこに配属してですね、ダビデの家来とともにウリアは亡くなって死んでしまったんです。 Mga kapatid, maaring choice, maaring sariling desisyon ni David yung gusto niyang gawin kay Uriah. Pero napakalaki ng naging consequence ng pagkonsinti o yung pagsunod ni Joab sa isang maling utos. ここではここでもちろんその自分の主人に対してもちろん忠実でいることは最も神様が喜ぶことなんですけれども、しかし間違っているというのをはっきり分かって、このヨアブはそれでもこのダビデの王様の言うことを聞いてしまったことによって全てが崩壊するんです。 Hindi ko sinasabi ngayon na maging disobedient tayo sa ating mga kinauukulan. Hindi yun ang message natin ngayon. Pero sinasabi natin dito, huwag tayong maging konsentidor, huwag tayong maging kakonsyaba sa hindi tamang gawain. 私がちょっと勘違いしなくなさいね。私は自分たちのその上の人に対して反抗しなさいとか悪いところを見つけたいではないです。全く違います。ただ自分たちにも良心があって間違っていることに対しては皆さんそこは真剣にセンシティブになってちゃんと敏感になってくださいということなんですね。 Dahil sa maling puso ni David at dahil sa pagkonsinti ni Joab, napakatindi ng naging consequence sa pamilya ni David. ここではこのヨアブがこのダビデに対して少しでも何かもっと良いアドバイスができていならば、ダビデは本当にこの悪いことに直面するのを防げたかもしれないですね。 Sa sumunod na chapter, 2 Samuel verse 12, makikita natin dito ang sinabi ng Panginoon sa propeta at para marinig ni David. At sabi dito, "Now therefore, the sword will never leave your house. The sword will never leave your family." Dahil sa ginawa mong pagkakamali, hindi iiwanan ng karahasan ng iyong pamilya. ここで実はこのダビデが行ったウリアを殺させたこのいろんなこの動機、悪い思いが実はこの第2サムエルの12の10章を見ていきますと、2節見ていきますと、今や剣はいつまでもあなたの家から離れないと書いてあります。 Nasasabi din sa Bible, words have the power of life and death. Ang ating salita, ang ating hindi sasabihin at ang ating ding sasabihin ay merong kapangyarihan ng kamatayan at buhay. At yun ang nakita natin sa nangyari sa pamilya ni David. ここで我々はこの言葉に対してよく勉強して今日学びたいことですね。言う言葉に対しても力がある。しかし分かってて言わない言葉に対しても力があるということなんです。 Ngayon ang tanong natin sa ating mga sarili,
minsan, may kailangan ba tayong sabihin, ngunit dahil sa takot o sa hiya, ay hindi natin masabi kahit na alam natin na magdudulot ito ng kapahamakan sa iba. だから皆さん、ここで、勇気を持ってですね、ここでもう少し自分たちの良心、よく我々が恥ずかしいからとか、こう言ったら関係が崩れるからとか、そのような思いを優先にして正しいことを達さないことがあるんではないでしょうか。 So ngayon naman, umusog tayo after 3 chapters. Mula sa 1 Samuel 12, sa 2 Samuel 12, papunta sa 2 Samuel 15. At hindi ito naman, makikita natin ang storya naman ni Absalom. ここではサムエル第2章の15章の14節、ここではアブサロムのことが書いてあります。 Si Absalom ay ang anak ni David. At merong panahon na 4 na taon na nagstay si Absalom sa Jerusalem. アブサラムっていう共同人物ですけれども、彼はダビデの息子であってエルサレムで4年間滞在していました。 Ano ang ginagawa ni Absalom dito sa picture na makikita natin? これをご覧ください。どんなことをアブサロムはしていますか？ For 4 years, siya ay laging nananalagi dun sa gate ng kaharian, sa gate ng kingdom ng Israel. 彼はイスラエルの門でいつもこの見張っていたと言えるでしょうか。 At tuwing merong lumalapit sa kaharian ng Israel upang maghain ng reklamo kay Haring David, hinaharangan ito ni Absalom upang kausapin. ここで彼が何かをダビデのところに行って何かをつけようと何かをしようとしたときにここでアブサロムはそれの人たちを止めるんですね。 At sa isang pasimpleng paraan, kinakausap niya yung mga tao upang ipakita na si David ay hindi mabuting hari at kung sana siya na lang ang naging hari. ここで彼はこのダビデの方の、そのところに行って何かを相談をしたり何かを行く人に対して彼はいちいち止めてですね、そしてそこで言葉を発して彼は王にふさわしくない、私の方がふさわしいというようなことで説得をしていたのが伺えます。 Kung minsan, ang ginagawa ng tao on the surface, pag tinitingnan natin, parang maganda yung kanilang layunin, pero minsan ang puso ng tao iba yung laman. Kagaya ni Absalom. Akala ng mga tao ay nagbibigay lang siya ng malinis na payo, pero ang talagang layunin niya sa kanyang ginagawa ay para siraan yung kanyang sariling tatay, para makapag-rebelde sa kanyang sariling ama. ここは本当にすごく悲しい箇所なんですけれども、アブサラムもここで自分のこのいいように、ここでは人に対してこうすればいいよってアドバイスをしたり、自分があたかもその人のことをすごくよく思っているかのようにそそのかすような言葉で言うんですけれども、でも目的は自分の父に反抗するため、自分の父を潰すため、我々もやっぱり気をつけないといけません。人に対してもあたかも本当に自分のために良心的にやってくれているという人もでも実はこのようにして本当は違ったということがあるんですね。 Kaya umabot sa pagkakataon na si Absalom ay nakabuo na ng sarili niyang army upang kalabanin yung kanyang sariling ama. At kung bakit nasabi ni David dito sa 2 Samuel 15 verse 14 na umalis na tayo. Sa sobrang takot ni David sa kanyang sariling anak, kailangan niyang umalis sa kanyang sariling kaharian sa Jerusalem upang takasan ang pagpatay ng kanyang sariling anak. ここでは本当にこのダビデが自分の子供を愛するアブジャロムが多くのこのいろんなこの活動をして200人のその人々を連れてエルサレムに出て、そしてまた本当に多くのまた人を連れてその自分のお父さんのところに戦いに行くんですけれども、そしてここで第2サムエル記の15章の10節でもダビデはそれを恐れてエルサレムにいる自分の家来全部に言った。さあ逃げよう。そうでないとアブジャラムからの、逃れるものがなくなるだろうと。 At dito ngayon papasok yung second chance naman ni Joab. ここでヨアブがまた戻ってきます。ヨアブがそのような危機に陥っているそのダビデに対してのこのまたこれ登場してくるんですね。 Ang army ni David na pinamumunuan ni Joab ang siyang lumaban naman kay Absalom upang matalo ang pagre-rebelde ni Absalom. ここではアブサラムは自分のお父さんダビデに対
対して反抗して、それに対してなんとヨアブが率いるその軍がこのアブラサルムと戦うんです。 At si Joab mismo ang nakapatay kay Absalom sa panahon na ito, no? ここで見ていきますと、ヨアブがなんとそのダビデの息子のアブサラムを殺してしまうんです。 At nung nagtagumpay ang military ni David sa pamumuno ni Joab, ang mga sundalo ni David ay nagtaka. Nagtaka sila bakit ganito yung reaksyon ni David. ここで彼らは当然のことをして、ヨアブはもちろん勝って、本来ならば喜んでこの戦いに来る、その襲ってくる軍に対して勝ったんですよ。でもその家来たちは自分の形の王であるダビデの反応を見て驚くんですね。 Makikita natin sa 2 Samuel 19 verse 1 to 4 na sinabihan si Joab. Ang hari ay nagluluksa ng todo-todo at napakatindi sa pagkamatay ni Absalom. At tinakpan ng hari ang kanyang mukha at nag-iiyak, Absalom, Absalom, aking anak. ここで第2サムエル記の19章の1節からまた読んでいきますと、そうこうするとヨアブに今王は率いてアブジャロムのために喪に服しておられるという報告がされた。喪に服したんですよ。 Hindi natin sinisisi si David na magluksa sa kanyang sariling anak. Normal yon sa isang magulang. Pero sa pagkakataon na ito, si David ay naging very insensitive sa damdamin ng kanyang mga sundalo, sa damdamin ng kanyang mga sundalo. ここで自分のダビデに対して顔を大声で我が子アブジャラムよ我が子よと叫んでいるんですけれども、ここに対してアブジャラムっていうふうにも嘆くんですけれども、でもやはりこの頑張ってきたこの家来たちに対してはこの倒幕を促すような行為だったんですよね。 Iisipin ninyo ang inyong sarili, no? I-imagine natin yung ating sarili na kunyari tayo ay isa sa mga sundalo ni David. Na pagkatapos mo ipaglaban ng iyong hari at isugal mo yung iyong sariling buhay, ang response o ang reaksyon ng iyong sariling hari ay umiiyak siya na natalo mo yung iyong kalaban at parang nakikita mo na mas gusto pa niya na ikaw na lang ang namatay at nabuhay ang kanyang kalaban. ここではやはりすごく頑張ってきたこのヨアブのダビデのガバの王様から見れば泣いてしまいますよね。泣いて俺たち頑張ったのに正しいことしたはずじゃないか。なんで私たちの行った行為が自分の王様を悲しましたのかと。そして逆にですよ。彼は泣いているので逆に我々が死ねばよかったのかというメッセージさえ受け取れる行為だったんですね。この泣いたダビデのこの行動というのは。At dahil tila nabubulagan ng hari si David ng panahon na ito, ito ngayon na naging pagkakataon ni Joab upang magkaroon ng pagkakataon upang bawiin yung kanyang maling ginawa nung nagkamali si David sa kanyang pangangalo niya kay Bathsheba. ここで今度はヨアブがやっぱりこの最初の時により良いアドバイスをしてあげればよかったことに対して、バトシェバへのこの行為とかそれをなんか少しもうちょっとその方向に行かせられなかったのにと思ってヨアブはここでは立ち返るんですね。Si David ay nagpunta sa bahay, si Joab ay nagpunta mismo sa bahay ni David. そしてヨアブはダビデの家に行くんですね。At tatagulugin ko yung kanyang sinabi, no? Sa araw na ito po si Joab, sinasabi niya kay David, no? Sa araw na ito ay hiniya mo ang iyong mga tauhan at inisip mo lang ang iyong mga anak. ここで、第2サムエル記の19章の5節いきます。ヨアブは王の家に行き、王に言った。あなたは今日、あなたの命とあなたの息子、娘たちの命、それにあなたの妻やそばめたちの命を救ったあなたの家来たち全部に今日恥をかかせました。Minahal mo yung mga namumuhi sa iyo at kinamumuhian mo yung mga nagmamahal sa iyo. あなたはあなたを憎む者を愛し、あなたを愛する者を憎まれるからです。Nilinaw mo sa amin na ngayong araw na ito, mas gusto mo pa na namatay ang iyong mga kawal at nabuhay na lamang ang iyong rebelding anak. あなたは今日、隊長たちも家来たちもあなたにとっては取りに足りないことを明らかにされました。
今私は知りました。もしアブジャロムが生き、我々が皆今日死なのなら、あなたの目にかなったのでしょうか。 At sa huli, sabi niya sa verse 7, sinabi niya sa hari, no? Sinabi niya sa hari, ngayon tumayo ka at i-encourage mo ang iyong mga kawal. それで今立って外に行き、あなたの家来たちに年頃に語ってください。 Napakatapang ng mga salita ni Joab. ここではその本当に投げ込んで喪に服している王に対して、ここではモアブはすごく強い、このすごい強い勇気を持ってこの適切なアドバイスをするんですね。 Gayunpaman, hindi rin natin maitatanggi na mayroong katotohanan sa mensahe ni Joab kay David. でも皆さん、確かにこれをどう捉えるでしょうか。でもモアブの行ったこの行い、この戒め、どう思っているでしょうか。私はある意味正しい部分もあると捉えます。 So ano ang ating tatlong lessons para sa araw na ito? Number 1, rebuke, not rebel. まずは皆さん、今日のポイントは、皆さんがこの反抗ではなく戒める、反抗心ではなく戒めっていう言葉です。 Bagamat parehas sila nag-uumpisa sa letter R, malawak ang pinagkaiba ng dalawang salitang ito. Itong rebuke at rebel. Si Absalom nagrebelde. Si Joab nagrebuke. こうね、ここではこの悪いことを行っているとか、やっぱり正しくない人に対して2つの行動がありますね。1つはマニアの人は反抗すること。まさにアブサラムはその父ダビデが悪いことをしているけれども反抗してしまった。そしてその反対にヨアブはこの間違っているだろうなと思っているこのダビデに対してレビュー、戒めをしたんです。 Absalom meant destruction. Ang gusto ni Absalom ay ang kasiraan ng kaharian ng sarili niyang tatay. Joab meant restoration. Masakit man, matalas man yung salita ni Joab para sa kanyang haring si David. Ang kanyang layunin para kay David ay mabuo si David, hindi masira yung kaharian na kay David. ここではその自分のお父さんに対しての反抗心はもともとあったアブサラム。彼はお父さんにアドバイスするとか、私ね、そのもうちょっとこの話し合うとか、そのように戒めるとか行動をせずにですよ、ただ反抗しただけです。それに対してヨアブは本当にこのダビデを本当に思っているからこそ、本当に正しくしたいからこそ、本当に成功を収めさせたいこそこの勇気を持ってもう崩れるかもしれない、自分はねこのどうつなされるかもしれない、いろんな恐れがあったんですけれども、でも彼は勇気を持ってダビデを戒めたんです。 At sabi nga sa Proverbs 27 verse 5, sabi mismo sa Bible, open rebuke is better than secret love. そして箴言の27章の5節では戒めの方がこの秘められた愛よりも優れているという箇所がありますよね。 Alam ko sa ating kultura, bilang mga Pilipino at maaaring bilang sa mga Japanese sa mga Hapon, tayo ay kilala bilang mga tao na non-confrontational. Ibig sabihin, hirap tayong makipag-diretsang usapan o diretsang harapan sa ating kapwa-tao. ね、私が実は、日本人もフィリピン人もそうですけど、なかなかはっきりと、ね、西洋の方に比べてなかなか物事をはっきり伝えれない習慣、文化があります。 Tayo naman sa mga Pilipino, madalas tayo ay merong hindi ko kaya sabihin sa mga Hapon, no? Pero at least sa mga Pilipino, alam ko tayo ay merong hospitality, meron tayong concern sa ating puso. Pero ang nagiging problema natin pag tayo ay merong concerns ay imbis na sabihin natin sa tao mismo ay dahil nahihirapan tayo at nahihiya tayo, natatakot tayo, sinasabi natin sa iba. よく間違っているというのが、我々はやはり誰かを思っているんであれば直接このヨアブが行ったようにダビデで言うんですよ。直接家に行って本当に言うんです。でもフィリピンの人の文化っていうのはその人に直接言えば一番最善の方法で一番確実な方法なのに、他の人にそれを言って他の人にそれを悪かせるようなことがありますよね。 Minsan, sa hiya o sa takot natin magsalita ng tama sa isang tao, mula sa pagiging concern, ang nagiging outcome nito sa atin ay chismisan. そうですね。私たちは本当にこの自分たちがはっきり自分の思いをその人に伝える
ことをしなかった場合、逆にですね、それを他の人に伝えて噂話とか人の批判とかそのようになってしまっていることはないでしょうか。 Tumatawa kayo, alam niyo totoo. みんな笑ってますね。すごい反応がいいんですけど。 At dahil mahilig din ako sa basketball, kagaya ng kwento ni Pastor Louie, meron tayong term sa basketball, no? Ang tawag dito ay bakaw. Ang bakaw, siya yung pag naglalaro ng basketball, siya yung mahilig sa bola. Siya yung tira ng tira, minsan hindi, pero hindi niya alam, okay? Hindi niya alam na hindi siya marunong magpasa sa iba. 時々バスケットボールのゲームでバカオっていう人がいるんですけど、そういうその名前言うんですけど、自分だけもうリーダー的存在で自分だけどんどん球を打って自分がスターのように囲ってボールをでも人に対してパスを与えない人がいます。 Kadalasan sa basketball, madalas kong na-experience dahil naglalaro din ako ng basketball. Sa isang team na puro lalaki, kapag naglalaro na yung mga player, pag may napansin kang bakaw, hindi mo masabi sa tao na bakaw siya. よく我々はバスケットボールもしますけど、あの人、なんかもう自分勝手にプレーしてるって言ってても、男の世界でも先生は、あの人はそういうバカをなんだってことも言えないです、男の世界でも。 Pero pag natalo na yung team, saka magbubulong-bulungan yung mga magkakampi upang sabihin na, kasi hindi naman niya pinasa. そして実はその人が本当にスター気分でどんどんやってチームが勝てばあの人はすごいねって終わるんですけれども、その相手のチームが1人が勝手にプレーをして人に対してもパスをしない人に対して他の人があの人はやっぱり負けたでしょう、あの人は他の人に対して、パスもしなかったからだっていうんですね。 Pero minsan huli na ang lahat at natalo na ang team. Kapatid, kung ang layunin mo ay maganda, kung meron kang paggalang sa isang tao, pwede kang magsalita. Kung ang layunin mo sa isang tao ay makasira o selfishness, personal gain, huwag kang magsalita. だから皆さん、もし心からその人に対して良くしたい、この人を潰したくないって思うならば勇気を持って発するべきです。しかし皆さんが自分のために自分の欲のためにだけ思う言葉であれば発しない方がマシでしょう。 At masasabi din natin na no one is excused from correction. Walang naietsapuera sa pagtatama ng Panginoon. そして皆さん 100% このやっぱり神様、もう皆さんね、神様のことを愛してますけど 100% 誰に対してももうなんていうかな、アドバイス与えられない、そういう人はいないと思います。 Maalala natin na sa Bible, ang maaring matrato ni Jesus na best friends niya dito sa lupa ay dalawang tao, si Peter at saka si John. Pero kung maalala natin, meron pagkakataon, kahit na mag-best friend si Jesus at si Pedro sa Bagong Tipan, meron pagkakataon na sinabi mismo ni Jesus kay Peter, away from me, Satan. ここではイエス様が人間になった時にここでは愛する弟子たちがいましたよね。特にペテロとヨハネは有名ですけれども、いつも傍らにいたんですけれども、でもそれに対してもイエスはペテロに対してサタンよ立ち去れと自分の愛する友達のペテロに対して発したんですね。 Those who are close to Jesus receive the full truth. Ang mga tao malapit sa Panginoon ay natatanggap nila mula sa Panginoon ang buong katotohanan. Masakit man, o masarap, maganda man, o mahirap. 皆さんだったらどうでしょう。愛するイエス様のために自分のイエス様のことを思ってそれを守ろうと思ってこのペテロとその状態もそうですよね。そんなことさせませんといった良かれと思ったことに対してでも実はイエス様は自分でも厳しいけど傷つくかもしれないけどでもサタンに立ち去れと発していましたね。 Maging ang ating mga pastor dito, no? Sila Pastor Kenjo, sila Pastor Louie, ang ating pong nagsusuya ko sa atin si Sister Naomi, magmula sa pinakamataas na katungkulan hanggang sa pinakamababa, walang excuse sa correction. だから皆さんの言いたいのは皆さん全員ですね。ここは家族で、神様も家族であってみんな先生もルイスも素晴らしいですし、だからやっぱり皆さんがやっぱり完璧な人間ではないから良くするためにってことなんですね。 Dahil walang perpekto sa atin at lahat tayo kailangan ng Panginoon sa buhay natin.
でだから私は完璧ではない、だから神様が必要なんですね。 Pero maging malinaw lang, wala po ako dito upang magbigay ng correction kay Pastor Louie o kay Pastor Kenjo. Hindi po yan ang gusto nating mangyari ngayon. そうです。だから皆さん勘違いしないでくださいね。その本当にこの皆さんが威張ってじゃあ健吾先生にこういうこれはクルー先生に物申すそのためではないですよと。ここはあくまでもそのように本当に強いチームとなる強い家族となるためが目的ですと。 Para po patunayan na hindi ako dito, wala ako dito para magbigay ng correction sa kanilang dalawa, magbibigay ako ng konting kwento. Eksaktong araw ng December 20, 2015, 12月のあとそうですね、December 15、12月15日2015年 habang nagki-Christmas party ang Futagawa Church dito sa ating church location, at nakikita ko na lahat ng tao ay nagdidiwang na kumukuha ng kanya-kanyang pagkain. Merong maraming sauce ng mayonnaise ang natapon doon sa sahig. Diyan mismo sa harap natin. Nakaupo ako banda dito sa harapan. Okay? そしてその時にクリスマス会で愛餐会があって、なんとマヨネーズがこぼれてしまったんです。その辺で。 Okay. Dahil meron natapon na mayonnaise, walang ibang nakakita na may natapon na mayonnaise dyan sa harapan natin kundi si Pastor Kenjo. At wala rin ibang nakakita kay Pastor Kenjo na nakita niya yung mayonnaise, kundi ako lang. Nakita ko si Pastor Kenjo, kumuha siya ng kanyang sariling panyo. At hindi siya humingi na magpalinis sa kahit sino. Pinunasan niya gamit yung kanyang panyo, yung mayonnaise, at nilagay niya pabalik sa kanyang Americana, yung kanyang panyo. そして誰も見てなくてみんなわーわーわーわー自分たちのためにこう食べ物を頬張っている時に実は私は忘れもしません。健丈先生が、ハンカチで自分のこのスーツから出してですね、自分のハンカチでそのマヨネーズをそうって拭いてそのまま戻していたのを覚えています。誰も見てなかった。でも僕は見ました。 Napakarami ko nang na-attenda na church sa Pilipinas. Napakarami ko na rin pastor na narinig na nagsalita. Pero wala pa ako nakita na nagpakita ng sobrang pagpapakumbaba kagaya nung nakita ko kay Pastor Kenjo noong panahon na yun. だから私はその2015年の12月の時の私はやっぱり今までも素晴らしい牧師も見てきたし、ただそうやって人に言えることなんで人に言えなくても自分でそのそういうなんていうかへりくだったというか本当にこの使えるようなその行動 牧師がそれをやるなんてっていうのは正直ちょっと衝撃的でした。 At hindi din natin matatawaran yung sacrifices ni Pastor Louie. そしてルイ牧師も同じです。 Blessed ako, pinagpala ako na sa aking pagpe-prepare ng sermon ay marami akong oras. Pero iba ang usapan kapag mula Lunes hanggang Sabado ikaw ay nagtatrabaho. Meron ka rin ginagawa pang marami sa iyong bahay. And yet kailangan mo rin maghanda ng mensahe ng Panginoon kada linggo. 私は今はこのようにしてツアーで来てるので今回のこの礼拝のために十分な時間が与えられて、このようにメッセージの準備ができたわけです。でもルイ牧師は違いますよね。もう月曜日から金曜日まで働いてそれだけではなくて家のこともしてそれで皆さんに何か言葉をと本当にこの自分の犠牲にして言葉の準備何か試さないといけないと 短い時間でどうやってやってるのかもう不思議ですと。 Kung sa bigat maaari ng trabaho at sa bigat maaari ng ginagawa sa bahay, sa pagiging tatay din, sa pagiging asawa din, maaaring madali na lang bumitaw o mag-give up sa part ni Pastor Louie. Pero pinipili niya ngayon na hindi. ルイ牧師の 本来ならばなんでこんなことをしないといけないんだと思って疲れるしもうやめたいと思うこといっぱいあるでしょうけれどもそれでも彼はあえて続けることを選んでるんです。 Inom din po muna ito. Ayokong isipin ni Sister Naomi na baka dinagdag ko lang to dahil naluha siya. No? Pero sa totoo po, nandito din po si Sister Naomi sa aking babanggitin. Mula 2015
hanggang 2022. Sa 4 times, hindi po nagbago yung ministry at yung commitment ni Sister Naomi upang i-translate po yung lahat ng preaching dito po sa ating stage. それで私のことを今言うんですけど、2015年から私もなんとか神様の恵みによって今奉仕ができているというのもそうですね。 Mga kapatid, uulitin ko, wala ako dito para sabihin sa inyo na kailangan yung awayin ang ating mga pastor. Pero andi dito at ang ating mga manggagawa sa church. Andi dito ako upang sabihin sa atin that correction is healthy. だから私が言いたいのはこの反抗ではない。ただ良いこと、何かもっと強くなるため、良くなるためのこのアドバイス的な愛のある、この、言葉っていうのはすごくなんていうかな、糧になるってことなんですね。 At maging ang mga pastor at ang mga lingkod natin ay mabe-bless pag sila ay nakakarinig sila ng correction. Basta't gagawin din natin na may respeto at pagmamahal. だから我々も本当に僕たちを支えるんであれば本当に愛を持ってみんなでこの良くして会うってことがとても強いチームに、強くなるために必要なんですね。 Ngunit paano tayo nagre-review? Ano ba ang sinasabi ng Bible? Kung may kailangan tayong sawayin o may kailangan tayong itama sa isa't isa, meron tayong 3 R. そして我々もその友達や家族に対しても同じです。愛する人こそ正しくしてほしい。やっぱりこれ弱いなという時には言います。でもどのような方法で語ればいいでしょうか。 Tip number 1, relationship and good reason. まずは関係性ですね。関係性があるのか、とても良い動機があるのかということですね。 Kung alam mo sa iyong sarili na hindi mo ipapahamak ang isang tao, hindi mo sinisiraan ang isang tao, at meron kang malapit na relationship sa kanya, whether friend or family, pwede kang mag-correct. まずは関係性です。その人と関係がある、その人と本当に家族とかも長い関係がある、関係性が築かれて、その人のことを本当に純粋に愛して良くしたいっていう時に、まずはこの戒めは有効です。 Si Joab, nagawa niyang kausapin si David at parang sugurin pa sa sariling bahay ni David at kausapin si David na hindi parang hari, kundi parang kaibigan dahil nandoon yung tiwala sa isa't isa. Nandoon yung pagtitiwala nila sa isa't isa. Meron silang relationship. このヨワブと本当にこのダビデの関係もそうですよね。本当にヨワブはダビデと関係がある、信じていたから、だからこの関係は崩れない。だからヨワブはダビデの家に行ってこの戒めの片側を発することができたんです。 Pangalawa naman dito ang good reason. Ibig sabihin meron tayong tamang layunin sa ating ginagawa. そうですね。2つ目はその良い動機ですね。 Hindi makasarili, hindi selfish, hindi para sa ikabubuti lamang natin, hindi para siraan o i-demoralize o ibaba yung isang tao, kundi dahil gusto natin na merong makinabang na iba sa ating tamang sasabihin sa taong ito. これは自分のため、自分のことばかりではなくて、自分のことを思ったらもうこのは有効ではありません。本当にこの人がこれを分かってくれば、この人は本当に良い人となって変えられて、さらに神様の栄光を表すことができるっていうふうなその信念によって語るんです。 Si Joab, naglakas loob siyang harapin si David at itama si David sa kanyang maling pag-isip sa nangyaring pagkatalo ni Absalom. Bakit? Kasi alam niya na pag hindi niya tinama si David, masisira ang kaharian ni David. Ang mga sundalo mismo ni David ang siyang magre-rebelde at mawawalan ng gana kay David. ここでヨアブもそうですよね。すごく命がけで戦った軍に対して、ダビデを喜ぶところが、励ますところが、やっぱり自分の子供が亡くなったことで、もう本当にただ正直に泣いても入服していた。でもその頑張ってきた彼らたちは理解できない。そうするともう彼らはダビデを置いてしまって、ダビデから離れてしまうのをこのこのヨアブはここでは分かっていたので、あえてこう言ってダビデに言ったんですね。 Ang ating tip number 2 ay matinding panalangin. Matinding panalangin. Merong pagkakataon, dahil ako po ay nagtatrabaho sa isang eskwelahan, na merong mga teachers na nasa ilalim ko, na nag-umpisang maging mga Marites, Marisol, at Marichu. Ayaw ba yun? 私はさっきの学校で働いているっていう話もしましたけれども、
私も今一応上の方になるんですけれども、役職的には。そしたら私の下で働いている先生方がすごくこの噂話が好きな女性に変えられてしまっていたっていうことはあるんですね。Nang malaman ko ang kanilang mga pagchichismisan at hindi magandang pag-uusap-usap, doon mismo sa pagkakataon na yun, naggalit ako. Pero hindi muna ako nagsalita laban, hindi muna ako nagsalita sa kanila. で私はなんかもうみんながこの悪い、ね、ことがすごくこう開かれてこの話している噂話した時に分かった時にもちろんちょっとショックでしたけれども私は立ち向かいましたそのことに対して。Asawa ko lang nakarinig ng aking pagigigil. 私はちょっと怒ってたんですけれども、それを聞いたのは妻だけでしたよ。誰にも私はその姿を見せていませんよと。Dahil matindi yung aking emosyon at ayaw ko yung pagchichismisan, imbis na magwala at magalit ng sobra-sobra, minarapat namin ng aking asawa na mag-pray. Inabot kami ng isang buwan na kada gabi, wala kaming ibang pinagpe-pray, kundi itanong sa Panginoon, dapat ba kaming magalit? Dapat ba naming ipakita sa kanila yung mali nilang ginagawa? それで私はもちろん感情的になってこの醜い姿は妻しか見てないんですけれども、2人でどうやってその自分で働く自分のことで働く従業員たちに先生たちにどうやってそれを告げるか1ヶ月間祈ってどうやって言うべきか言うべきでないかどう言うべきかとりあえず1ヶ月間2人で祈りました。 And true enough, tama nga, no? Dahil sa isang buwan talagang patuloy yung pagpe-pray namin at nangihingi kami ng wisdom sa Panginoon, the Lord was also speaking to us. Nakikipag-usap din ng Panginoon sa amin at naging malinaw sa amin yung tamang salita na dapat sabihin, yung tamang katwiran na dapat ipaliwanag sa mga teachers na nasa ilalim namin ng panahon ngayon. そこで1ヶ月間のお祈りの成果なのか成果なんですけれども、私たちは正しい言葉をどうやって彼らに告げる彼らたちに告げるか私は導かれました。 So, sabi nga natin, relationship, good reason, matinding panalangin. Tip number 3 is respect with the truth. そして4つ目なんですけど、最初は亡き者に関係性があること、良い動機であること、必死に祈ること、そして4つ目ですけども、正しいことなのか、そしてリスペクト、尊重してなんです。 Huwag nating kalimutan ng pagmamahal at paggalang, pagrespeto sa ating kausap, kahit na tayo ay merong sinisikap na itama sa isa't isa. 絶対になくなってはいけないのがリスペクトです。相手に対して相手を引き殺すではなくて、リスペクトをしてそれを伝えるんですね。 Pero huwag din naman nating pagtatakpan ang katotohanan. Huwag din nating paliitin kung ano yung dapat nating sabihin. そしてやはりもうその時が来たら関係性があって良い動機があって祈ったならば正しいことをただ正しく本当にこうなんていうかな少しもうね油をこの根が隠すようなそんなこともせずにもただ率直に本当に正しいことを言うだけなんですね。 So, konting kwento ulit, no? Sa amin sa isang eskwelahan, hindi namin pwedeng sabihin na ang 50/100 na isang bata ay katumbas ng 90/100 sa isang exam. 我々は実はその、学校で働いていますので、その100人のうち50人だけが私たちは意欲よくて、例えば90の人がそれをやっていなかったらそれの方が勝っている、その人数だけで私たちはこの素晴らしいとかその重要とかでは言えません。 Maaring masaktan ng isang magulang sa hindi magandang performance ng kanyang anak sa eskwelahan. Pero kung pagtatakpan namin at sasabihin namin na magaling ang ginagawa ng kanyang anak, hindi niya maitatama yung pagkakamali ng kanyang anak, hindi niya matututukan ng mabuti yung kanyang anak. 例えばその際してその多くの人がこうやっていることに対して50のことしかできなかったことに対してはそれはまあいいやほとんどできているからその1人はもうはっきりもう言わなくてもいいよ親にもうほとんど9割の人ができていることだからその人はもうほっとくとかいうようなことはしません。たとえ1人でも親はそのできていないほとんどの人ができていることに対してその人はできていないということはその子供のためになると思って私たちはたとえ少人数でも的確なことを親にさらけ出します。 Kaya tandaan natin, importante ang paggalang sa isa't isa, pero higit din importante ang katotohanan. だから皆さんの関係はとても重要です。しかし大事なことは事実はどうなのかということなんですね。
Ano naman ang lesson? Ano naman ang naging reaction ni David sa correction na binigay ni Joab? Makikita natin ang kanyang reaction, repentance and restoration. ここでまたこの本題に戻りますが、このヨアブに戒められたダビデはどんな反応をしましたか。ここでは彼は反省悔い改めをして回復をしたんです。So sabi sa 2 Samuel 19 verse 8, kaya ang hari, pagkatapos sabihan ni Joab, kaya ang hari ay bumangon, tumayo siya at pinuntahan niya ang kanyang upuan sa harap ng kaharian ng Israel. そしてここに対してこのダビデは本当に言う通りに行ってその自分のこの座るところに戻ったんですね。Si David ay nagising at bumangon siya. David repented. そこでダビデは悔い改めをしたんですね。And his kingdom was restored. そしてこれでこの彼が悔い改めたことによって自分の王国はここでまた戻ったんです。回復したんです。 Tama ang naging puso ni David. Kahit nahari siya, kahit na siya nasa pinakamataas na katungkulan, tama ang naging puso ni David kung paano siya magre-react sa malakas, sa matapang na salita ni Joab. Bumangon siya. ここではヨアブに対して、怒らずにですね、怒るどころか彼はヨアブのこのアドバイスに通りに彼は悔い改めて立ち上がったんです。 Minsan sa buhay, hindi natin alam kung paano tayo kakausapin ng ibang tao. Hindi natin alam kung paano tayo sasabihan o pagsasabihan o maaaring pagalitan ng ibang tao. Hindi natin kontrolado yung bagay na yon. 我々はこの人生を生きている限り、いろんな方に思いがけずにアドバイスされたり、思いがけずこう指摘されたりありますよね、人生では。 Pero nasa atin, no? Nasa atin kung paano natin i-take, kung paano natin pag-aaralan kung yung sinasabi sa atin ay galing ba sa Panginoon o hindi. でも私たちはそういう人を通してもちろん一瞬は傷つきますけれども、でも全てはこれは神様が使わして神様が私を良くするために神様が私を回復するためにという思いを自分で定めてですね、見極めてこの従うこの通りにするというのも有効ではないでしょうか。 So ang malaking bagay na nakatulong kay David ay yung kanyang spiritual maturity. Spiritual maturity. Natuto na si David sa kanyang mga pagkakamali noon. At alam niya na importante na meron siyang naririnig mula sa ibang tao. Nagkamali siya dati nung nangalo niya siya sa kanyang naging asawang si Bathsheba. Ngayon, kahit na masakit, kahit na diretso at sapul sa puso yung mensahe ni Joab sa kanya, minarapat niyang tanggapin ito, nagkaroon siya ng spiritual maturity. ここではダビデがもちろん完璧ではなくて、このバテシェバのこの自分のこの欲から、そして今度はここで彼はもうそのような、痛い心に痛い耳に痛いような、ストレートな言葉をヨアブから聞いてですね、でも彼はやはり霊的に成熟していたということが分かります。霊的に満たされていたことで彼はその言葉を素直に聞くことができたんですね。 So ngayon, pumunta tayo sa pinakahuling part ng ating message. Ano naman ang kailangan nating gawin? Natutunan natin ang storya ni Joab at ni David, pero sa ating namang sariling buhay, dalawang R din ang kailangan natin. It is to review and reflect. そして我々も今度は今回このようにして、ヨアブとねダビデの話を聞いたわけですけれども、今度はそれに沿って皆さんどのように今日からアクションができますか。2つできます。1つ目はその自分を見極める、もう一回見直すこと、そして反省をすることなんですね。 Sabi sa verse 20, andito ako, ang Panginoon. Andito ang Panginoon, nakatayo siya at kumakatok sa puso natin. Kung meron nakakarinig ng kanyang boses, ay mabuksan ang kanyang pintuan at ako ay makikikain sa kanya. そしてもう一度今日のメッセージの聖書箇所に戻りますが、黙示録の3章の20節、神様はこう言っています。悔い改めなさい。その後に、見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、
私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をすると。 Ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay parang isang disiplinado pero mapagmahal na tatay. だから私たちの父神様というのは時にはしつけ、戒めをされる方であることを皆さん今日覚えてください。でもその戒めというのは愛がゆえの戒めであることも忘れないでください。 Oo, minsan meron tayong maririnig na matapang at masakit mula sa ating Panginoon. Pero ganoon din naman na gusto ng Diyos na kasamahin tayo. だから皆さんも時には耳に痛いようなことを神様は本当に人を通して聞かされる時がありますけれども、でも皆さんその本当にその動機というのは自分たちを傷つけるためではない、自分たちを引き殺すためではなく、神様のこの動機、御心というのはあなたをより良いものとされるためなんです。 Mahal ba natin ng Panginoon na kaya nating tanggapin both the strong, both the good and the bad message, kahit na masaktan man yung ating damdamin paminsan-minsan. だから皆さんはどうでしょうか。神様を愛している、神様すべてを受け入れるからだけではではなくてですね、今日は神様からこの来る戒めでさえも本当にこれに対してアーメンとこの従えられるような心となってほしいです。お勧めします。 Makakatiwala tayo na lahat ng sasabihin, lahat ng gusto ng Panginoon para sa atin ay dala ng pagmamahal, malalim na pagmamahal niya para sa atin. だから皆さんが常にこのような、たまたま時には耳に痛いような、戒めとか言葉をお聞きしますけれども、全てでもイエス様は全てあなたのためであることを覚えてください。 Kaya ikaw kapatid, no, sa ating pagtatapos, ando dun yung tanong sa ating buhay. Meron bang kinakatok ang Panginoon sa buhay natin? Meron ba siyang gustong itama sa pamumuhay natin? At tandaan natin, kung ano man ito, tayo ay makinig, tayo ay maging mabukas ang isip at puso, at tanggapin natin ang pagmamahal ng Panginoon. Kung ano man ang paraan niya sa atin. だからね、最後にやりますが、ここに書いてある通り、神様を愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさいと。皆さんもこのようないろんな状況の中で人と接しますけれども、本当にこの御言葉の通りに何か自分にかけているものがあれば、それを本当にこのゲストに聞くのではなくて、これよく受け入れるようにお勧めします。 Tatapusin ko yung ating message sa pamamagitan ng isang mensahe na madalas kong nababanggit ng aking nanay mula nung ako ay bata pa. 最後に私のお母さんがよく発する言葉についてお話をします。 Madalas na sinasabi sa akin, nung panahon na matigas pa ang aking ulo at pasaway, nung ako ay kabataan, hindi papaluin ng Diyos ang hindi niya anak. Hindi itatama ng Diyos ang hindi sa Kanya. Pero nag-aantay ang Panginoon sa pinto ng ating puso upang samahan tayo kung tayo lamang ay makikinig. Kami wa kare no kodomo dewanai mono o hijime ni suru koto wa naku. Kami wa kare dewanai mono o tadasu koto wa dekimasen ga watashi tachi ga mimi wo katakukeru dake nara shuu wa watashi tachi no kokoro no tobira de watashi tachi no duoku wo suru no o Matthew Masu. Sana nasabi ko ng tama. Mga kapatid, review, not rebel. Relationship, reason, respect. Repentance and restoration. Review and reflect. Sa pangalan ng 今日は本当に R から始まるこの言葉なんですけれども、反抗ではなくてそのように正す、ね、ここでは反省する、その心得ですね。そして人に対しても関係性を築く言葉、レレーションとかも言ってたんですけど、レスペクト、そのようなキーワードが出てきましたけれども、このようにして我々は回復していくということなんです。 Lahat ng papuri ay sa Panginoon, sa pangalan ng Ama, at Anak, ng Espiritu Santo. すべての栄光を神様に返して、イエス様によって今日のメッセージを終わります。
isa.ありがとうございます。続きまして、ハレルヤマーチを行っていきます。お願いします。Pray po, yes Lord, Lord, thank you. Lord, salamat po God sa kaloob mo God na nasa harapan namin, Lord. Lord, salamat po God sa mga salita na aming narinig. O God, hindi lang o God sa karagdagan na kaalaman o God, hindi o God makita o God sa aming mga buhay. Salamat Lord sa yung ginamit o God, ito patuloy o God, mag-bless o God sa yung ginamit o God at sa maging bawat isa o God. Ang lahat ng ito, God, binabalik po namin at tinataas sa tanging pangalan ng iyong anak na aming tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Tatsuka-sai, 照英を賛美します。主の前に祈ります。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今日出席されたすべての方々の上に常しえまで豊かにありますように。アーメン。お座りください。続いて6月の誕生日者の祝福の間にお時を持ちます。6月の誕生日の方は前に出ています。 So, bago lang po tayo umuwi, yung mga mag-birthday po ng June, kung meron po dito mag-birthday po ng June, ipag-pray po namin kayo, tumayo po tayo dito sa harap. Siya.
Sino ba po? June? Genesis? Pastor Joey? Sino ba po yung June? Okay, bago po tayo mag-start. Si Mary Ann. Then, Ate Mary Ann, taas yung kamay mo. Siya po. Hannah Sam. Genesis Sam. Pastor Louie. Si Hannah again. Kuya Ben. Koku Chang. Rie. Kelly at si Miwako Sampo. Okay po? So, let's start po kay Ate Mary Ann. Okay? Ang ganda siya. Ang ganda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Mary Ann. Happy birthday. Happy
So, para po maunawaan, sa mga Japanese, si Pastor Louie na po mag-pray para maunawaan nila. At kay Pastor Louie po, sa mga Pilipino po. Sorry po, Pastor. Pilipino. Ayan, so karaya, Louie po, kishino kotowa, sensei ga. Sensei. Tapos si Pastor Louie, pagpapin na po siya ni Pastor Genjo po. Okay po? Hi. 愛するイエス様、心からありがとう感謝をいたします。6月生まれの人たちに祈ることのできる素晴らしい恵みを感謝をいたします。どうぞあなたが働いてくださって、若い時にイエス様が選んでくださって、僕兄弟をイエス様のもとに導かれていることをありがとうございます。奥さんが与えられ、大輝君、またさくらちゃんが与えられ、良い家庭もイエス様が築き上げられていることを、今まで守ってくださったことを本当に感謝いたします。これからもよろしく、イエス様のよくしてくださったことを忘れないで、イエス様と共に神の栄光が現れるよう、国母兄弟のファミリーを見て、イエス様を信じる人々が周りに起こされるようよろしくお願いいたします。感謝です、感謝です。宮古姉妹を本当にあなたが隠れたところでいろいろ技をしてらっしゃる素晴らしい無反的な姉妹を抱いてくださったイエス様に心からありがとうございます。4人の子供たちが与えられ、またご主人も与えられて、どうぞその恵みが、素晴らしい恵みがさらに祝福されるよう、オーストラリアに行ってる長男の風君のために、東京による次男のヒロト君の家にイエス様の豊かな祝福があり、彼らを用いてくださるよう、成長させてくださるよう、イエス様に似姿に見るものとして、多くの人々をつながるもの、伝える人、愛する人に変えられるよう、イエス様が彼らを目覚めさせてくださるよう、よろしくお願いいたします。姉妹に健康を与えてください。必要なものを与えてください。導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。また感謝をいたします。本当に11年ぐらい前、ドイパスタをこの日本に、また豊橋に、この双葉教会に YS レモネに送ってくださったイエス様に心からありがとう感謝をいたします。本当にさらにこの誕生日を通してさらに生かされて、ドイパスタを用いてください。ドイパスタから一人の魂を愛して働きながら、本当に時間を無駄にしないで、一人の魂のために先生が働いてくださるということを本当に感謝です。感謝でいたします。どうぞこれからもよろしく導いてくださって、ますますワイテツのまでのために、豊橋の人々のために、さらに周りの人々のために働いてください。先生の健康を与えてください。ますます心の中に聖霊満たされ、愛に満たされて、栄光が現れるよう、イエス様の皆によって祝福いたします。アメン。Besok tayo, wala natin mga kamay. Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan sa buhay ng bawat isa. Dito ngayon sa harapan ng partito. Lord, salamat po Diyos sa isang taon dinagdag mo sa buhay ng bawat isa. Salamat sa isang taon na katapatan, kaligat at pagmamahal mo sa bawat isa. Lord, nagpapasalamat kami sapagkat ang buwan na ito ay kayo ang nagtanda para sa pagsilan ng bawat isa sa akin. Salamat din Lord, kadadalayan namin Diyos, patuloy mo palakasin, patatangin mo ang pananampalataya ng bawat isa, patuloy mo gamitin sa bawat isa sa iyong kapulihan at sa iyong kaluwalhatian. Dalayan mo Diyos, bigyan pa bawat isa, Lord God, na mahabang sa araw o maraming na habang buhay at marami pang karawan darating sa buhay ng bawat isa. Hayaan mo Lord, sa iyo po namin mga kamay pinagkatiwala ang bawat isa sa amin, sapagkat walang pinakaligtas ng lugar kundi sa iyo ang pagpapalang kamay. Salamat Lord God, sapagkat higit kayo nakaalam ng aming bukas. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday.
ニモさんです。Meron po iba? So, sige po, yung iba po sa Shiburi po guys, saya kay sa Shiburi. So yun po, salamat po. Ito lang kami, tayo lang kami. はい、お越しくださいました。では、以上で今日の礼拝を終わります。ハレルヤ。ハレルヤ。